Pulis na yan. Kaya ang pulis, alam mo, kaya sabihin ng chief of police, patayin mo yan. Sabihin pa ng pulis na, uy, kung gusto mo yan, ikaw pumatay. Hindi ako, dahil alam ko ang batas. Sasagutin ka ng pulis ng ganun. Pero sir, kahit yung time niya lang sir, meron talaga. Meron, napakasuhan nga yung mga pulis na gumawa yung bata na binaril doon sa Caloocan, di ba? Eh, ano pa yun? Hindi ba yun na violation ng human rights? Kaya nga, nakonbikto yung mga pulis na yun, di ba? So, meron. Pero sir, in so far do sa leadership, walang utos naman na... Walang gagawing leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Walang gagawing leader na mag-utos na gano'n. At saka walang gagawing pulis. Unless, of course, na meron sariling motive yung pulis na nasa isip na, personal na yun. Pero walang pulis na, he's trained public safety basic recruit course. Nasa program of instruction yan kung paano mo i-handle yung police operations without violating the rights of the people. Mahalaga masyado yung preservation of human rights, yung pag-observe ng human rights, preservation of human life. Andiyan yan sa training ng police, yung paggamit ng the use of force. Trained yung police na yan. Kaya ang police, alam mo, kaya sabihin ng chief of police, patayin mo yan. Sabihin pa ng police na, uy, kung gusto mo yan, ikaw pumatay. Hindi ako, dahil alam ko ang batas. Sasagutin ka ng pulis ng ganun. Pero sir, bakit kaya nagkaroon pa rin ng mga, kung sinabi niyo wala naman talagang sipa or wala namang utos from the leadership, pero bakit pa rin naging talamak or sabihin natin may mga nangyaring ganung human rights violations? It is because of the situation on the ground. Situation on the ground. Bumaba ka sa ground, tingnan mo ano nangyayari. Merong lumalaban, merong nanlaban, meron din hindi lumaban, nang binaril, kaya nga, nagkakasuhan nga eh. Tingnan mo lang kung ilang pulis din ang namatay sa war on drugs. Ilang pulis din ang nasugatan sa war on drugs. Marami. Kaya nga, sabi ko, in order to attain justice, you have to treat each case individually and separately. Huwag mong ilamp lahat yan. Dahil otherwise, justice will be denied not only to those victims but also to the policemen kapag nilalamp mo yung kaso na yan. Okay, other issue na tayo. Ay, the same. Related, ano ba? Ay, related pa rin. Ayan, muna. Hindi pa. Hello po. Sir, good morning po. Sir, Yes. Do you have fears na with the split of the unit team, maka-apekto yun dun sa galaw ng Marcos administration regarding ICC? Before, merong promise po si President Marcos na hindi pa papasukin. As far as I know, the President is very consistent in his statements, no? Hindi siya nagbabago. Kahit na marami nang gustong babaguhin yung kanyang statement, maraming insinuation na okay na si Presidente, gusto na papasukin ng ICC. But then again, nag-rebound ang Presidente, nagsasabi na I will not lift a finger just to cooperate with ICC. Not even a finger will be lifted to cooperate with ICC. And he is not recognizing the jurisdiction of ICC. Pero si Pangulo, very consistent. Nakakaya nga kay Pangulo eh. Sabihin ng President Bongbong Marcos na naman na ano ba kayo, I've said this for 1,000 times, for 1,000,000 times that I will not cooperate with the ICC. Nakakaya na eh. Presidente yan, kinukulit natin pabalik-balik ilang beses niya sinasabi yan. So ako nahihiya na rin sa kanya. Dapat respetuhin natin yung statement ng Pangulo. You completely trust his words? I completely trusted his word. Okay, other issue na tayo. Before RG, simulan ko lang ha. Sir, according to BP Sara, former President Duterte and his brothers, Congressman Pulong and Mayor Baste are running for the Senate sa 2025 elections. Nakonsulta ba kayo dito? O dito? Seryoso ba yun, sir? No, medyo nagulat nga ako. Nagulat ako sa balita na yon. But then again, nagulat ako at the same time, masaya ako. Why, sir? Dahil nga, sabi ko nga noon sa inyo na kami dalawa ni Senator Bongo will be waging guerrilla-style campaign. Guerrilla tactics ang gagawin namin kasi hindi kami manok ng administration, hindi rin kami manok ng opposition. Nasa gitna kami, so para kami mga guerrilla nito. So, very lovely yung aming magiging campaign trail. Kami dalawa lang. But with that latest information, na may tatlong Duterte na tatakbo, at saka kung magsiseryoso si Philip Salvador, so magiging 6 na kami ngayon sa campaign trail. Masaya na ito. Masaya na, happy na. Baka from
guerrilla tactics, maybe we will be shifting slowly to somehow conventional tactics. dahil From marami unconventional to sort of conventional, little conventional. RG. Sir, I have two questions. Sino po si dating Senator Trillanes na anti-Duterte unity ticket? Well, anybody can form a unity ticket against Duterte. Walang prohibitions dyan. So kung gusto nila dyan, mag-usap sila sa Malacanang at saka yung mga yellow or pink ba, mag-usap sila kung gusto nilang mag-align. Hindi natin sila pwede pigilan kung gusto nila yan. Sir, may binanggit din po si VP Sara na yung tungkol doon sa pronouncement niya doon sa mga kapatid niya at sa kanyang ama na sabi ng nanay niya yon. Sa pagkakakilala ninyo, dahil nga nasabi niyo that you and SBG are part of the extended Duterte family, sa pagkakakilala ninyo, gaano ka-influential si Ma'am Elizabeth sa mga anak niya? Well, influential yun, mother yun eh. In any family, malaki ang papel ng mother. Everybody loves her mother, his mother. So, just like that family, mahal na mahal nila yung nanay nila. Lalo na si VP Sara. Love na love niya yung mother Talaga niya. itong 3 Duterte ticket, 3 Dutertes in the Senate, based on what is supposed to be her pronouncement? Well, hintayin natin yung filing of candidacy kung talaga magpapile sila. But then again, masasabi ko lang sa'yo is that I know VP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro. Yung mga kapatid na niya yan mga kapatid na niya yan ang at stake. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Okay. So yung sinabi ni Senator Trillanes, indication ba yon na threaten pa rin at sa tingin nila malakas pa ang Duterte forces kaya kinakailangan mag-unite ng opposition and other groups? Baka ganun ang pagtingin niya. Bakit, so, hindi na sila magiging opposition, yung liberal. Magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Di ba? So, magiging administration na sila. So, gusto nilang yung opposition ngayon, yung Duterte. So sa tingin niyo malakas pa sa tao si dating Pangulong Duterte? Napakalakas. Napakalakas pa rin. Kasi ano yung survey? Survey, napakataas ang survey sa kanila. At ikaw mismo, kahit na magtanong ka sa mga ordinarong tao, palagi sinasabi ng mga tao, bumababa ako. At sinasabi, sir, sana bumalik si Pangulong Duterte pagka-president, sir. Gusto namin patuloy niya yung ginagawa niya. Ayun palagi narinig ko. Not porque I am an ally of President Duterte. Kundi may personal experience lang yan pag nandun ako sa baba. Kakausap ko yung ordinaryong tao. Kaya sir, maganda bang tingnan kung sakali na magiging miyembro ng Senate, mag-aama, magkakapatid, parang sabi niba, baka maging kamag-anak incorporated ng Senate. Eh, gano'n naman talagang nangyari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng Villar, pwede gawin ng Cayetano, pwede gawin ng Estrada, pwede gawin ng ano pa bang pamilya dito? Cayetano, o yun. Ha? Ano? Magtito. Kung pwedeng gawin niya ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga Duterte? Kasi some are saying so do you think, sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ang taong bayang mag-desisyon? Do you think makalusot yung anti-dynasty law? How old is the 1987 Constitution? How old? 30 plus years? It is 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as that anti-dynasty provision in the Constitution. Wala pa rin. Hindi kayo nagtatanong, why? Dahil? Because, ang gagawa ng batas na yan din ang tatamaan. Yung mga congressman at mga senador na nasa merong sariling dynasty, sila rin ang tatamaan. So, sino ang gagawa ng batas na yan? So malabong makakaroon tayo ng enabling law? Pag malabo, sino mag-expect mo na mag-file? Ako. Kasi wala man akong dynasty. Pag ako nag-file, makalusot kaya yung batas na yan. Let's be frank about it. Let's be practical about it. Sa House, sa Lower House, sino pwede mag-file yan? Yung mga makabayan black. Kasi wala man sa dynasty, di ba? Ang DOT, makalusot yan sa House of Representatives kapag pinahal yung anti-dynasty bill na yan. Oh, let's be realistic. Let's be practical. Kahit na siguro maglulupasay ako dyan sa plenary, maglulupasay ako dyan sa kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin ito ng anti-dynasty bill. Pero ilang boto kaya makuha ko dyan? Pero personally, sir, dahil ang kamag-anak, personally, sana gusto mo magkaroon na tayo ng batas kontra dahil. Ako rin, although, sa nakita ko na kasi, sa nakita ko ngayon,
forgive me kung kayo anti-dynasty. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan kung ang serbisyo ng tao na yan ay kinakailangan nila? Halimbawa, umalis si Pangulong Duterte as mayor ng Davao City. Tumakbo si Inday Sara, nanalo siya. Kasi gusto ng taong bayan talaga na siya ang magpapatakbo. Eh kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Inday Sara as mayor. Para iba na naman tumakbo. Maganda yan. Malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang mag-decide. Kaya nga tayo democracy because the people will have to decide on who is going to be their leader. Eh gusto ng taong bayan na si Mayor Inday Sara ang gusto nila maging mayor. So, yun, nanalo. Sa Senado. Bakit na nanalo palagi ang mga bilyar? Dahil magandang track record. Bakit nananalo ang mga Estrada? Maganda ang track record. Bakit nananalo ang mga Cayetano palagi? Ay, puro magagaling na abogado yan. Magagaling yan sila. Bakit nananalo? At kung sakali, bakit pwedeng manalo ang mga Duterte? Ay, magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling na may bayag, lumalaban at hindi yan naatras sa anumang laban. Eh, that's the leaders that we need for this country. Considering sa tigas ng ulo ng Pilipino, ay pag leader ka na wala kang bayag, hindi ka sasantuhin dito sa Pilipinas. Kailangan may bayag ka para, it has been proven by Pangulong President Duterte. Ultimo yung tambay na nakatambay dyan sa labas ng barangay na nakahubad. Wala na naghubad, naka-t-shirt na lahat. Dahil nga, takot sila sa Pangulo. So, we need those kinds of leader. Okay, Ann? Said yung pagtakbo ng mag-aamang Duterte, parang para sa inyo masaya kayo, hindi na kayo lone ranger sa campaign. But isn't it too much, sir? Tatlo-tatlo sila. Hindi ba pwedeng mamili lang ng isa na mamanukin, sir? Well, para sa akin, hindi mo nga mapipigilan yung mga siraulo, yung mga katok na sigipahal ng COC every election. Yung mga license candidate nga, di ba? Hindi mo pwedeng mapipigilan. Ito pa kaya yung mga dating congressman, dating mayor, dating presidente ng Pilipinas. Mapipigilan mo yan? So hindi mo talaga mapipigilan yan. Hindi mo mapipigilan. Sir, Kahit sabihin mong too much, ha? Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. 3 Duterte na senador. Sabihin mo too much. Pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sino gusto lang i-elect. Ha? but for you, sir, you don't think 3 Dutertes running in the 2025 elections, you don't think it's too much? For me, Yes. okay na rin sa akin yan. Okay na sa akin. Okay lang. Kaya sabihin lang, bakit ka naman natutumats sa Porque Duterte? Natutumats ka, yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumats. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumats. Yung dalawang, hindi ka natutumats. Dapat, kung too much, more than one, that's too much already. Kung standard natin sa too much, ha? Porque Duterte, at nagiging 3, too much na. Di ba? So, dapat hanggang 2 lang, sir. Ha? Dapat hanggang 2. More than 2, that's too much na. Okay din sa inyo, kahit 3. Okay na ako. Oo, okay na ako. Basta magpe-perform lang sa trabaho. Okay na ako. Sir, yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo hindi, tatakbo mag-withdraw, ganyan. So, pero kayo sir, naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara na 3 Duterte sa 2025? Or you think baka may hint of joke lang din, sir, na hindi naman talaga? O seryosohin pa to, tingin nyo? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Bakit, sir? Ha? Bakit, sir? Kasi hindi naman talaga nagjo-joke yan si Inday Sara, si BP pagdating sa mga kapatid niya. Hindi nagjo-joke. So, hintayin na lang natin later pagdating sa filing of candidacy kung makapag-decide sila na isa na lang ang pwede patakbuhin. 2 na lang. Depende na. Hintayin na lang natin. Basta pag sabi mong joke, I don't think it's a joke coming from her. Sir, do you see, sila lang sa akin, sir, do you see PDP Laban rising from the ashes after this decision po? Kasi, syempre, sir, alam naman natin, humina yung PDP kanila and humina po yung partido nyo. Anong epekto ng 3 Duterteng tatakbo with former president po leading PDP Laban? Kawawa naman pala kung may pagtingin mo sa akin ngayon, ashes na pala ako ngayon. Abo na lang. Abo na pala kami ni Bongo. Senator Bongo ngayon.
Kasi kami dalawa na lang naiiwan eh. Ay, rising from the Sir, dalawa na lang. Paalam na, Sir. tatlo pa rin. O apat. Sir, nagpaalam na. Hindi pa si Rubinod Padilla, di ba? Si Rubinod Padilla. Ito, Sir, nagpaalam na. Hindi, sa re-electionist lang. I'm talking about the re-electionist now. Dalawa kami talagang nasa Pilipilaban, sigurado. So, hindi na, si Majority Leader Tolentino, Sir. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, pero I cannot speak for in behalf of himself. So, hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, anong sabihin niya. Basta ako, kaming dalawa ni Senator Bongo, nag-usap kami na walang iwanan. Magtutulungan kami sa aming gagawin Ulit kampanya. yung PDP lang. Yung tanong pala. Sorry, hindi kita masagot sa ako. Mukhang lalakas dahil may Duterte. May Duterte. At alam natin yung followership ng Duterte. Napakalakas. So, babangon uli ang PDP laban. Not from the ashes, but from the tomb. Okay ka, Daniel. Angat uli yan. Daniel and then Mav. And then, May ano ko yung idea, sir, kung tatlong Duterte yung tatakbo sa Senado, sino naman yung may iwan sa Davao? Mayor. Ano ba kayong vice mayor nila ngayon? Yung vice mayor. And then, Sir, seryoso ba Baka yun? yung vice mayor ngayon. Kung sino sila tatlo, sino pang appoint nila? Sino? Si Kitty. Ha? Kitty. Or minor-deaded pa yun. Si Kitty, anak ni... hindi na minor. Hindi na tayo, huwag na tayo mag-speculate. Masyado malalim yung speculation natin eh. Hanggang sa Davao City, umabot na tayo doon. Pero Sir, seryoso ba yun? 2028, tatakbong presidente si Baste at hindi si Bibi Sara? Everything is possible. Napapag-usapan niyan talaga. Hindi naman pag-usapan. Pero posible mangyari yan kasi wala namang prohibition sa kanya eh. Kung tutakbo siya. Why Baste not Bibi Sara, Sir? Ha? Hindi ba mas kilala na si Bibi Sara? I don't know. We have to ask them. Kailangan Ask may... them. Sabi niyo kailangan may have to ask them. leader. Hindi ko basta. Okay, Mav, and then Raymond, and then Malu. Sir, sorry kasi sabi niyo lang po kayo pa lang ni SBG ang nag-usap. Di ba sir, di ba kung saan pupunta yung majority, doon susunod yung tatlo, sabi niyo. Hindi po siya applicable sa election. Mahirap na crucial decisions na gagawin yung bawat senador eh. Lalo pag re-electionist ka. So, maintindihan natin kung anong desisyon ng kasamahan mo, kung anong kanyang plano. So, we have to understand each and every one of us. Dahil crucial yan for our continued survival dito sa Senado. So, if you want to survive, you have to make your own plans. You implement your own plans. So, ganun yun. So, nagsabi na po siya na aalis ng PDP laban, Sir? Hintayin mo na lang. Siya na lang tanungin mo. Sila na lang ang tanungin mo. Para, ha? Hindi, tanungin na lang ninyo. But still, we remain as very good friends and very supportive of each other, kaming magkasama. So, right now, Sir, nasa PDP laban pa? Or wala na? Right now, siya na lang tanungin mo. Kasi mahirap kung baka mamaya mag-change of mind siya. Bumalik. O na hindi, very fluid ang political situation. So, mahirap na magsalita para sa kanya. Okay. Raymond, Malu, and then Jojo. Okay. Raymond, and then Jojo. Si Senator Tolentino, malaking kawalan ba o parang wala lang, okay lang na kakalas sa PDP? If ever na matutuloy nga siya, okay lang? Malaking kawalan kung mawala sa amin dahil nga napakagaling na abogado yan at napakagaling na senador. Napakagaling na senador yan. Hinahangaan natin lahat yan. Matalino, magaling. Sir, Malaking kawalan. Sir, dun sa 3 Dutertes in the Senate, if ever, sabi nyo nga, it's not too much. It's okay lang. Hindi too much dahil threesome na nga eh. So, pero sa tingin nyo, hindi na, is it proper, is it appropriate? Regardless kung legal or okay lang dahil gusto ng tao. Pero sa tingin nyo, I mean, from the bottom of your conscience, is it appropriate na tatlo yung Duterte? You are putting me in the spotlight, ha? As I've said,